po tayo mga ka-buddies. So, ang susunod po na gagawin natin ay yung wool. So, kung paano natin mapapakinis yung wool sa pamamagitan ng skim coat kahit na magaspang po ang pagkakapinis ng wool. So, isi-share ko lang po ang kaunting kaalaman sa kung paano mapakinis ang wool sa pamamagitan ng skim coat. So, ang diskarte ko po dito sa wool na to, kapag halimbawa po ang wool ay sobrang gaspang, ay kailangan po natin na linisin. Kung sobrang gaspang po, ang ginagamit na panlinis ay yung grinder diamond disc. Ito po yung ginagamit nila, yung na diamond disc. Ayan po. So, kahit na po bukol-bukol ay matatanggal po yan kapag ito pa ang ginamit nila. So kapag hindi naman po ganong karumihan, ay pwede na po yung sanding paper na number 150. So para lang po matanggal yung dumi. Kapag natanggal po na yung dumi at nakinis na po yung wool ninyo, wala na po kayong nakakapana yung parang buhangin, ay saka po natin papahiran na skim coat. Yun po ang diskarte doon mga ka-buddy. Para po yung skim coat ay hindi marumahan. Kasi po kapag pinahid nyo na yung skim coat na marumay po yung wool, so yung skim coat na po yun ay marurumihan din po. So magkakaroon po siya ng buhangin. Kapag pinahid nyo po yung skim coat na yun, ay yung buhangin na po na yun ay sasama po at tabakat po doon sa pinahid yung skim coat. So, yun, magkakaroon po siya ng guhit-guhit o kumbaga tawagin ay kalmot pusa. So, yun po mga ka-buddy. So, kailangan po talaga dyan, bago ka magpahid na skim coat, ay kailangan ay siguraduhin mo muna na malinis yung wool, yung wala na pong buhangin. So, yun po mga ka-buddy. So, ito na nga pala mga ka-buddy, lilihayin na natin yung wool para mapahiran na po natin ng skim coat. So, tara, samahan niyo ako mga ka-buddy. Mga ka-buddy, maghahalo nga pala ako ng skim coat. So, ang una ko muna ay naglagay muna ako ng tubig dito sa timba bago pa ako maglalagay ng skim coat. Sa paglalagay ng skim coat sa timba ay dahan-dahan lang po para po madaling haluin. So, ito nga po pala yung gagamitin kong skim coat. Ayan po mga ka-buddy. Ayan po. So, lalagyan na po natin ng skim coat bago po haluin mga ka-buddy. So ayan po mga ka-buddy, halo na po natin. Gamit po ang PVC na pinutol. So yung iba po gumagamit po na mixer, pero sa akin po manual na lang po ang ginagawa ko. Ayan po mga ka-buddy, madali lang po haluin.
Ano po mga kambady, okay na po. And then, mga buddy, saka pala kapag magpapahid po kayo ng skim coat, kailangan po sa pagpapahid ng skim coat ay unang pahid nyo po ay taas-baba po. So, kung taas-baba po. Pagkatapos po nun, ang taas-baba, pangalawang pahid po ay pahalang naman po. Pahalang. Para po magkaroon sa ng lock at yung mga malalalim niya ay matatakpan po. So, magiging pantay po ang pagkakapinis niya. So, yun po mga kambady. Mga kambady, sa pala ito ay pangatlong patong na po ito yung ginagawa kong pagpahid. So, ito tingnan nyo mga kambady. Ayan na po mga kahambady, napairan ko na po ng skim coat lahat. So, kunting hilamos na lang po yan ng sanding paper bago po pairan ng pintura. Ayan po mga kahambady. Ayan po. Siguro mga next week po mga kahambady, papairan na po natin ng pintura yan. So, yun lang po mga kahambady. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. At sana po nagustuhan ninyo ang video na ginawa ko. Salamat.